Wala ka, Comelec! Di ka na makakapag-disqualify kapag nabayaran ka! Naglabas Nako, po ng desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng Comelec para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magpa-refund na kayo! ibang klase ko talaga tong si Manong J. Wala pa rin hukupas. Matalim pa rin ho siyang magbigay ng punto de vista sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Bago natin pag-usapan, yung naging talakayan nitong si Sir Jason siya at nitong si Sir Admar, meron ho muna mensahe. Itong si Atty. Harold Respicio dito kay COMELEC Chairman George Garcia. George Garcia, makinig ka ha. Marami-rami kang atraso sa mga kandidato. Pakinggan mo to sasabihin dito ni Atty. Harold Respicio. Wala ka, Comelec! Di ka na makakapag-disqualify kapag nabayaran ka! Naglabas Nako, po ng desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng Comelec para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magpa-refund na kayo! Hala ka! nako, yari tayo dyan. Magpa-refund na kayo. Magpa-refund na kayo sa COMELEC. Para doon sa mga nagbayad para ma-disqualify yung mga kalaban nila. 'Di ba? Hindi kayo makakapalit. Hindi niyo mapapalitan yung mga pinadisqualify mo. Benny Abante. Naku, isa pa tong si Benny Abante. Ha? Kung ako sa'yo, magpunta ka na sa pinakamalapit na tanggapan ng COMELEC. At kausapin mo na itong si Atty. George Garcia kung ano magiging susunod na akbang nyo dito sa isa na to. Naglabas na ho ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwedeng pumalit yung natalong kandidato. Kung na-disqualify ka man, yung kandidatong nanalo pagkatapos ng botohan. Malaki yung problema ho ito para kay Benny Abante. Kasi ano na ho siya, kumbaga ready na ho siya para ituloy ang mga kabalbalan niya dyan sa House of Representative. Di ba? Handang-handa na ho siya. Tsaka matagal hong tinrabaho ni Tambaluslos yan. Yung maisama ho siya sa lineup, tapos biglang aawatin ho siya ng Korte Suprema. Wala na hong magagawa yang si Benny Abante. Ang pinahanap naman ho natin dito, etong si Congressman Joey Uy. Congressman, gusto namin marinig ho ang mga punto de vista nyo, yung mga puro cards ho yung nababasa namin. Paliwanag nyo sa sambayan ng Pilipino kasi makakakuha ho kayo ng maraming taga-suporta dito sa laban nyo na to. Kaya inaanyayahan ho namin kayong gumawa ng statement o kung ano pa man yan. Kahit 3 minutes lang, kahit 5 minutes lang, yung tipong makapagpaliwanag lang sa ating mga kababayan at marinig ng ating mga kababayan yung mga punto de vista netong si Congressman Joey Uy. Nanalo ho kayo, nakapaglinghudo kayo bilang konsihal ng napakatagal na panahon. Tapos biglang merong lalabas na ganyan na issue, dapat noon pang una yan, ika nga. Hindi na tayo umabot sa ganyan. Doon pa lang sa pagpapile ng kandidatura, na-erase na yung issue na yan ng citizenship mo, di ba? O kung ano nga ba yung nationality mo. Kung ano man yung binigay na problema sa ni Benny Abante. Dapat doon pa lang, nung hindi ka na hinayaang gumastos ng napakalaki ng COMELEC para makapangampanya, makapagpaprint ng tarpaulin, makapagpagawa ng jingle. Dapat doon pa lang, review ang mga dokumento. Anak ko, hindi ka Pilipino bro, hindi ka pwedeng tumakbo. Diba? Doon pa lang. Ngayon, para doon sa mga nagbigay na ng pera sa COMELEC, hindi natin sinasabi si George sa COMELEC. O sabi, base dito sa sinasabi nitong si Atty. Harold Respicio, magpa-refund na kayo. Dapat within 24 hours, kung magkano man yung binayad nyo, dapat ma-refund nyo yan. Walang labis, walang kulang. Ayun na nga mga kababayan. Dito sa bahagi ng video natin na to, kung bago lang ko kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, talagang grabe ho yung mga kaganapan ngayong araw, talagang nakaka-alarma na ang nangyayaring sigalot sa gitnang silangan. Manatili ho tayong mapagmatsyag. Manatili ho tayong mapagbantay sa mga susunod na kaganapan. Kasi nung nabalitaan ho natin yan madaling araw kumbaga sumausaw na ang Amerika diyan sa problema ng Israel at Iran, mas lalaki pa ho ang problema diyan. Siguro iniisip ng Amerika nitong si Trump, kung sakaling makialam sila, matatapos na
o mapapatigil na yung hidwaan sa dalawang bansa na yan. Sa ating nakikita, ano na ho yan, kumbaga, imbis na yung ginawa ng Amerika na yon makapagpabawas sa tensyon, makapagpahupa, sa tingin ho natin, ito ay base lamang sa ating payak na obserbasyon, mas lalala pa ho ang tensyon na nangyayari ngayon sa gitna ng silangan. Kaya para sa mga kababayan natin, wala ho sa tamang katinuan ng presidente natin. Okay? Ang ano ho, wag ho kayong maniwala, wala sa tamang katinuan si Marcos. Bangag nga 'di ba? Bangag sa kapangyarihan. Pagka ikaw lasing sa kapangyarihan, yung decision making mo napakalabo niyan. Ano yung voluntary repatriation? Mandatory repatriation, isang bagsakan ng pagpapalipad sa inyo kasi hindi humura. Yang mag-repatriate, hindi humura yan. Kaya nung panahon ni Tatay Digong, pagka isang isang eroplano, puro OFW sa kanyan. Walang, di ba, aarkilahin yung isang eroplano, isang barko, lahat doon isasakay yung mga kababayan natin. Kaya huwag yung paniwalaan yung presidente natin, wala sa tamang katinuan yan. Pagka sinabi niya na voluntary, mandatory ho yun mga kababayan. Kung ano man sabihin yan, kabaliktaran ho ng ibig sabihin talaga ng gusto niyang mangyari. Okay? Mag-ingat ho kayo, manalangin ho tayo na sana wag nang lumala itong sigalot na to at maging maayos, matapos tong usapan na to ng sa mapayapang kaparaanan. Hindi ho sa karahasan kasi ang kawawa ho dyan mga bata, mga matatanda, mga babae, mga sibilyan ang talagang direktang matatamaan dyan. Yung paksa na yan, marami hong views yan. Pero marami din naman ho kasing issue sa ating bansa na dapat mapag-usapan, no? Pero subaybayan nyo rin ho, maghanda ho kayo. Kung ano mang paghahandang gagawin nyo, maganda ho kayo dahil yung mga susunod na araw na paparating, hindi ho natin malaman kung ano mangyayari sa kinabukasan. Mag-ingat, maganda, maging mapagmatsyag, at huwag maniwala sa mga bangag. Yun lang ho yung mga kababayan. Eto, dito ho tayo sa naging talakayan itong si Sir Admar at itong si iniidol natin. Palakpakan ho muna natin. Nag-chat ako dito kay Manong J. Busy ata eh. Nag-chat ako sa'yo, Manong. Kumusta ka na? Palakpakan natin itong si Manong Jason sa. Mahusay ho yan. Isa ho sa mga, kumbaga, pagka mga anchor, mga nagbibigay ng komentaryo, kung ano pa man yan, isa ho yan sa pinakikinggan natin. Kasi hindi ho yan bias. Kumbaga, tinitingnan niya yung dalawang magkabilang muka ng storya. Hindi lang ho isa. Di kagaya ng ABS o kung sino mang anchor dyan na pagka nagsalita, kala mo santo. Lalo na si Ed Langgao. Ay, hindi si Ed. Yung di umanong naging boyfriend ni Risa. Yung si Boy Lamas. Di ba? Bias pa sa bias yun. Ito, pakinggan natin ito mga kababayan. Admar, magandang araw po sa lahat ng mga magandang araw sa SMNI at sa programang Makialam. Opo, Manong J, unahin lang muna natin itong kakabalita lang ni partner Jason Rubrico. Kaugnay nga Parang dito gusto ko mag-guess dyan dyan sa Makialam Ano ko nga, mag-guess ako dyan sa Makialam. Pakikialaman lang natin. Ano sasabihin natin dyan kay Sir? Hindi, makinig lang tayo. Magaling yan eh. Idol natin yan. Sir Admar, solid, magaling. Ang bilis niyan, mabilis yan. Sa mabilis. meron kasing ranking yung itong Hello Safe at lumalabas na kulela tayo pagdating sa safety, seguridad para sa mga turista. Kung ikaw ang tatanungin, paano ba ito i-take? Kumbaga, kung ikaw sa sarili mo, wala ka namang pagkukulang at kung makikita naman yan sa resulta, pwede kang magsabi ng gano'n na hindi totoo yan, dapat baguhin. Pero kung wala namang nangyayari, wala namang resulta, paano iti-take po yan? Manong Jay? Alam mo, natural lang na reaksyon yun ni Secretary Frasco dahil yan ang trabaho niya, no? Yung pagandahin ang imahe ng Pilipinas. Pero ang problema kasi may mga naunang pangyayari, no? Kung yung matatandaan, may mga pinatay na Chino, may mga correct. na ganito. Hindi mo mabubura yan eh. Kasi nagre-reklamo siya, hindi basta-basta na lang binura, tapos kailangan may paliwanag. Ang ano dyan, ang dapat na gawin, kung taga-gobyerno ka, huwag mo na sagutin yun. Ipakita mo na lang sa mga turista, sa mga prospective clients mo na maayos ang Pilipinas, pwede kang pumunta, safe ka. Kasi the more na gagawa ka pa ng mga diskusyon, mag-iisip tuloy yung iba na siguro may problema nga, no? So, sa akin, yun ang pinaka-the best na pwedeng gawin ng gobyerno. Ipakita na gumawa sila ng
ng audiovisual or they go on a hopping sa mga sa mga iba't ibang sites, no, including television stations all over the world, na nagpapatunay na maayos ang Pilipinas at magandang puntahan. Oo, tsaka yung mga individual na mga tao, wala rin naman siguro yung kaibahan doon sa mga turista. Sarili nga nating mga Pilipino nagsasabi na parang hindi na safe ngayon kumpara noon. Hindi ako kampante, Hindi na talaga, yung feeling ko hindi secure. So kumbaga, kahit na yung sarili natin na mga kababayan, ganun din yung nararamdaman. So maaring makaapekto din na talaga ito indirectly or directly sa mga turista. Alam mo, tama yung ginamit mong salita, kampante, no? Maaring maayos ang kalagayan, pero kung hindi kampante yung turista, malaking problema yon. Yun ang dapat i-address. Dapat maging kampante yung prospective tourist para na sa ganun mawala yung mga agam-agam nila. Lalo na yung mga experience sa airport, kunyari, no? Kasi yan ang window. Yan ang Bungad pa lang. pintuan o pugad o pinto, no? Pagka doon pa lang sa Bintana, airport, may problema bintana. ka sa tanimbala, may problema ka sa nilaslas yung maleta mo. May problema sa daga. Mataas na Ganun. pamasahe. Mataas na pamasahe mula Oh, Terminal mataas 3 na hanggang pamasahe. Terminal 2. Correct. 1.5 Yari yata tayo yun. dyan. Oh. Yari tayo dyan, yung may 1,000, Terminal 2, papuntang Terminal 3, anak ng toko, pambihira talaga. Alam mo, tayo lang ang ewan ko meron siguro sa ibang bansa, pero ako, awa ng Diyos, nakabiyahe naman tayo noon, pero bukod tangi sa Pilipinas, merong ganyang requisitos, no? So, it's not helping, anong tawag ito, increase our tourist arrival. Yung mga ganyan, no? Tapos yung mga hinihingan, no? Mga malting, di ba? Yan, dapat i-address mo na yan. Pag na-address mo na yan, saka ka magreklamo, bakit ka nasama dyan? Opo. Gaano naman kahalaga na yung mga leader natin vocal sa paglaban sa kriminalidad? Kumbaga, Yan, parang yan. ikaw na bisita, maririnig mo yung isang leader sa lugar na yan na, Oh. oy, kayong mga hinayupak na kriminal, Yan. huwag kayo rito. Yung mga ganan. Tapos Malaking bagay. meron siyang ipapakalat Correct, ng mga pulis, yung mga pulis din niya, mga snappy. Kahit isipin mo pa lang, feel safe ka kasi pag halimbawa pagpunta ka ng Singapore, parang matatakot yung gumawa ng mali doon. Kasi parang parang nandun yung parang naka-establish siya ng imahe. Like kagaya sa Davao City noon. Pag naka-establish ka na yung liderato diyan talagang stricto, matapang, no? At welfare ng taong bayan ang inuuna, talagang magiging kampante ka. Mas kumpiyansa Oo. ka na bumisita doon, Manong Jay. Sabi nga ng Ilocano, kinakailangan pakita mo yung sample, no? Sample. Yung example. Kailangan pakita mo yan. Tulad sa Davao, nagtataka yung iba, bakit ang taas ng arrival sa Davao, no? Simple lang. Nakikita nila yung mga lumalabas sa social media at saka Yan. sa word of mouth. Pag sumakay ka ng taxi to Dala Centavo, binabalik ka sukli. Malaking bagay yun, no? Tapos, malinis. Tapos, unhampered ka pag nag-ikot ka kahit madaling araw. Pagka nagkaroon ka ng aberya sa iyong kalusugan, pag dial mo ng 911, hindi na kailangan sabihin pa ng chief of police na we will address the call in 3 or 5 minutes. Kasi pre-position yung mga emergency crew, no, yung paramedics. At kung Correct. ma-traffic, automatically nalipad yung kanilang medivac na helicopter at pipikapin ka kahit sa gitna ka ng daan, dadaling ka sa Southern Philippines Medical Center. So, if these are present sa lugar other than Davao City, tiyak pupuntahan ka, no? Makikita mo nga ako example ko lang diyan, anong pangalan nito, Admar, yang Pearl Farm.
sa Samal, no? Sa Island Garden, no, of Samal. Noong araw, halos mabibilang mo na pupunta riyan. Ngayon ang problema mo, yung booking. Grabe ang dami ng tao, especially on a weekend. Talagang ako'y namangha dahil matagal-tagal na akong hindi nagawi diyan, tapos nung ako'y mapasyal, talagang makikita mo kasi maayos lahat serbisyo, yung boat, yung arrival on time, tapos may mga welcome drinks, yung mga ganoon. Tapos magalang yung mga tao. Alam mong may nagpapatrolya kahit sa karagatan, kahit sa island, no? So yung presence alone makakampante yung turista. Oo, and parang sumasang-ayon din halimbawa kasi yung travel advisory nasa alert level 2 na ata tayo sa tingin ng Estados Unidos. Tsaka yung in specific, no, nandyan pa rin yung sinasabi nilang possible terroristic attack kasi na may CPP-NPA pa at saka yung iba. Oo. Pero ang dinagdag doon yung mga robbery, mga patayan, wala naman akong narinig na sinabi ng gobyerno kasi sabi nga ni Frasco doon parang bawiin ng Hello Safe dahil grabe yung naging pinsala. Pero wala tayong narinig na sinabi nila yan doon sa US, doon sa South Korea nang magbabala ang US, yung government ng US at saka South Korea doon sa kanilang mga citizen. Alam mo pagka kasi hindi mo tinanggap na may problema, wala kang susolusyonan. Kasi Correct. feeling mo kasi maayos lahat. So dapat diyan tanggapin muna na may problema kasi otherwise hindi maglalabas ng travel advisory ang Amerika, Australia, Yo. Japan and other countries uh, sa kanilang mga expats or sa mga tourists, no? Na pwedeng iwasan muna yung ganon. Kasi tingnan mo, anak ng senador kulata sa Boracay, yung mga ganon. Paano mo ngayon Talagang masisegue. Masisegue at masisegue niya. sasabihin Masisegue sa niya. yung hello safe Opo. na alisin dapat kami nandyan nagdudumilat yung balita oh yung mga ganon, tapos makita mo isang beauty queen na merong wala natagpuan patay. Paano magiging kampante yung turista? Hindi natin binabanggit ito dahil gusto natin siraan ng gobyerno, dahil ayaw natin ng gano'n, dahil maganda yung turismo para sa ating ekonomiya. Kaya lang, ang sinasabi lang natin ay huwag na kayong magreklamo sa Hello Safe, gawin nyo na lang. Para pag nakita ng Hello Safe, sila mismo magsasabi, we were wrong. Correct. Ha? Mm-mm. Instead of us asking them to correct whatever we want to correct. Let's show them that the study is wrong. Kasi nga sa mga lokal nga na mga Pilipino nagkakaroon din ng krimen. So kumbaga mas lalo na sa mga possible mga turista kasi posibleng targetin talaga yan na sila. So talagang parang kagaya lang din sa Manong Jay sa ating airport. 'Di ba? Lagi tayong binabansagan na worst airport, Worst which airport. is kung titingnan mo naman talaga Worst talaga. pag sa iba, malalaman mo, oy, nasa na Correct. pala ako. Nasa naiya na pala ako, 'di ba? May kukumpara mo sa Pilipinas iba. ka na. Oo, yung bungad pa lang yan yung pambungad mo Kasi halimbawa, galing ka ng international. So malimit yung mga Oo. turista, mga kasama mo ng mga banyaga, diyan talaga kung saan ka lalapag din, doon din sila lalapag at makikita nila yung sitwasyon. So hindi mo Admar. rin masasabi na naku po, baka sinisiraan lang tayo kay worst airport. Admar, ganito, no? Hindi lang kasi hindi lang krimen na hold-upan, patayan Krimen din kasi sa turista yung na-delay ka. Correct. Pagdating mo sa airport, papalit-palit nasa gate ka na kung saan ka sasakay, sasabihin after kung Lilipat na tutok naman. na bigla. Siyempre ikaw, habang kumaga ka, mag-ikot ka muna, 'di ba? Biglang magpapalit ng gate assignment. Tapos maghahabol ka ngayon. Pagkatapos pag nawala ka, kung bibili ka na naman ng ticket, sing mahal nung una mong booking. Krimen din yun So, these are the things na dapat holistic yung tingin ng Department of Tourism, hindi lamang doon sa crime index, kundi doon sa mga
fundamentals ng turismo, no? Yung bang nangungulit ba sa service charge? Maayos ba on time? Pag sinabi bang 10 minutes to serve, sir, pag pumunta ka sa restaurant, hindi ka ba abutan ng 30 minutes? These are the things na hindi mo nakikita, pero glaring sa mga turista yung mga ganyan. No? Isama na natin yung mga sa transportasyon. Yan. Nakakapag-mobilize ba ng komportable? Nakakabiyahe ba ng komportable? Tsaka yung hindi na sila inaabuso kasi pag nakitang, uy, kano ito, uy, ibang lahi ito, tataasan Tirahin ko. na natin yan. Ganun, ang laking bagay unon mga kababayan. Minsan, pinupuntahan talaga ng mga turista. Kasi na yan, galing sa magagandang bansa yan eh. Hindi pong yung metro, nila, yung sistema nila sa tren, magaganda eh. Yun ang pinanggalingan nila eh. Ngayon, pag nagpunta sila sa Pilipinas, isa sa mga attraction nila, yung mode of transportation, kagaya ng mga padyak, kagaya ng mga habal-habal o yung tawag dito, yung mga jeepney, yan yung mode of gusto nilang masubukan. Ngayon pagkalapag ho nila dito, nakita pa lang sila ng tricycle driver, tinataga na sila. Doon pa lang mawawala na silang matotrauma sila. Yung tipong naiisipan lang, parang gusto lang bumalik ng Pilipinas, pagka na-realize lang, parang paglabas, baka hindi ka pa nga nakakalabas. Doon ka pa lang sa custom, magki-clearance ka pa lang, baka yung mga custom officer, sibakan ka na, doon pa lang Mga walang yaho yung mga yan, baka yung mga dala mong chocolate, pagkukuhan ng mga walang yaho yung mga yan. Kasi, Tama yan. minsan nang nagkaroon ng ganyan, na-timingan pa, vlogger. Pag Yan. naipakalat yan, di sira na naman na Pag tayo. isipin mo from Terminal 1 to Terminal 2 ba yun? 1,600. Terminal 3. O Terminal 3 to Terminal 2. Correct. Kalapit-lapit niyan, hindi ka man gagastos ng 50 pesos diyan. Ang Correct. ibinulgar pa nung taxi driver kasi humingi rin siya ng tulong. Kaya pala daw nila tinataasan. Abay, may mga humihingi daw pala doon. Para kay Eddie. Correct. Oo. Bumalik nga yung mga yan yung mga Eddie, para kay Eddie, yung mga gano'n, tanimbala, yung ano-anong yan. bumalik lahat ng kalokohan sa airport na we need to address this. Otherwise, we will be discouraging tourists talaga. Kaya ang iba, they take direct flight from, let's say, from Singapore to Davao, Singapore to Cebu, Korea to Cebu, yung mga gano'n. Kasi ayaw nilang dumaan na sa Metro Manila. Allergic na sila, Unfortunately, kaya yung iba, they would rather land in Clark City, Clark Airport. So ito yung mga bagay na dapat tingnan ng ating mga Correct, tama yan. kinauukulan. Tama yung sinasabi na Oo, ni tsaka Boss J. sa panahon ngayon, kahit baliwalain mo yung Hello Safe, kahit mag-search ka lang, kasi ang mga turista, kahit ikaw mismo, kung ikaw babiyahe sa ibang bansa, malimit mo i-search, 'di ba? Sa YouTube kasi gusto mo ring makita yung review. Maliban sa kasi minsan tinatamad na yung iba na magbasa ng mahabaang artikulo sa YouTube. Correct. Sila. Kamusta yung ganito dito, review sa ganitong bansa. Kung matimingan ka na yung mga pumupunta rito, hindi mo na sasabihin na baka pwedeng i-take down mo yun. Kung ganun talaga yung kanyang review, pag landing pa lang sa airport, pagdaan niya sa hanggang sa pagpunta niya, kung accessible ba yung mga nababanggit na mga magagandang pasyalan at mga tourist spots dito sa Pilipinas, kung ganun yung review niya, paano mo madidispute ngayon yan? Kung yun talaga, 'di ba? Sa panahon ngayon, dapat may panlaban ka na rin diyan, which is yun nga, tamang public service talaga pagtatrabaho. Yun nga, at mapunta pa rin tayo dun sa dulo na anong pangalan nito. Pag nakita, kailangan ipakita natin. No? Ipakita natin. A lot of this requires simple things, Admar, common sense lang Diba? Nakabook ka sa ganitong speedboat. Oras na, wala pa. Kailangan meron kang backup kagad para makasakay, para walang reklamo yung mga ganong, simple as that, pero malaking bagay sa mga turista, no? Malaki pa naman ang tulong ng mga turismo natin sa Ay, malaki. kabuhayan, mapalocal man yan, international, dahil Napakalaki, maraming napakalaki. naghahanap buhay dyan. Pero yun nga, dyan mo ma-appreciate talaga
yung isang leader na pinapahalagan yung safety, kapakanan ng taong bayan, hindi lang ng mga banyaga, ng mga turista, pati na rin sa mga local tourist na maging kampante sila para matuwa sila pag punta nila sa kanilang lugar. Hindi mo na kailangan pa na mag-promote ng todo-todo at gumastos kasi Correct. sila na ang magbabanggit, parang kagaya si PRRD. Bakit ba naging presidente yan si PRRD? 'Di ba? Bakit siya nakilala buong bansa? Hindi naman yan maepal. 'Di ba? Naalala ko, hindi yan maepal, hindi yan na Mas mabilis yung word of mouth, Oo, Admar. yung Tingnan mo, experience nila mismo. ang unang-unang chinyek niya, taxi lang. Taxi, Correct. yung abusadong taxi sa airport, o dinisiplina. O, kailangan ibalik up to the last centavo. Kinakailangan maayos yung mga sasakyan. Yung mga ganon. Otherwise, tanggal. Pasensya. Walang favor-favor. Sabi nga sa Bisaya, no? Yun, doon nag-umpisa ang lahat. Ganon kasimple, no? Oh. Oo. Samantala, speaking of governance, dito ulit tayo muna, no? Dahil every July, ano ba, first Monday ba or last Monday ng ano? Hindi ako sigurado eh. Kung ano yung- Last Monday yata. Ngayon, Oo. for Ang this year. Last State Monday. of Kasi the Nation- July 28 ang alam ko eh. Oo. Yan, Ang State State of the of Nation, the pag-usapan Nation na natin yan. address ay ginagawa Maganda yung paksa na yan. taon-taon. Bago muna itong Oo. usapin sa posibleng hindi ulit pagdalo ni ni Vice President Sara Duterte. Para sa kaalaman ng lahat, bilang isang veteranong broadcaster, Manong J, ano ba ang malimit, ano ba ang nilalaman ng SONA ng isang presidente? Okay. Ang SONA basically is ulat sa bayan, no? Yung nagawa mo for the last 365 days, iulat mo sa bayan yon. At the same time, ikaw rin ang mag-uulat sa bayan kung anong binabalak mong gawin sa susunod na 365 araw. So basically, yun. Report sa mga nagawa mo, whether nag-succeed ka o hindi. At anong binabalak mong gawin para maiayos pa ang buhay ng Pilipino. Basically, yun, magre-report ka. Halimbawa, ilan na bang airport ang na-privatize mo, no? Kasi yun ang balita ko eh, privatize yung mga airport na pinagawa ng panahon ni PRRD, no? There are plans na ganon. Kasi kung inyong magugunita, ito rin ay review noong last SONA niya. Kung ano yung mga binanggit niyang mga pinangako niyang gagawin noon. Ngayon ka magche-checklist. Natupad ba ito? No? Ngayon, kung hindi natupad, ano ang dahilan? Yan ba'y kakulangan ng pondo? Kung ano man yun, no? Like for example, ang sabi niya last SONA, ito talagang tumanim ito sa kaisipan ng Pilipino. Ang sabi niya, tayo po ay nakapagpagawa ng 5,500 flood control project, no? Sa Yan. iba't ibang dako ng bansa. At libo-libo pa ang darating. So, may kulatilyang Yun. ganon. Hahanapin mo ngayon, nasaan yung mga dagdag doon sa 5,500. Kasi ang Correct. sabi ng presidente noon, and thousands more are being constructed. So, maniningil tayo roon sa puntong yon. Ngayon, halimbawa, anong pangalan nito? Yung OFW. Kahit na sa punto ng kalusugan, sabi niya nung nakaraang SONA niya, maglalagay sila ng mga special hospitals, no? Specialized hospitals sa iba't ibang regional centers. Meron na bang naitatag o kahit man lang nag-groundbreaking, no? Meron na bang Philippine General Hospital sa Ilocos, sa Bicol halimbawa, sa Iloilo, sa Cebu, sa Zamboanga? Huwag din sa Davao dahil allergic sila sa Davao eh. So, yung mga bagay na yon, Admar, ang usual na bahagi ng SONA or State of the Nation Address. Ulitin ko, yung ulat sa bayan kung ano ang nagawa mo sa nakalipas na isang taon. At pangalawa, kung ano ang saan mo dadalhin. Kumbaga, ikaw ang piloto, ikaw ang driver, saan mo dadalhin yung biyahe ng Pilipino. Kumbaga,
kumbaga sa kanta ni Diana Ross, do you know where we're going to? Diba? Mm. Oh. Opo. Yan ang SONA. Tuwing ikaapat, Yun ang usual na SONA. opo. Tuwing ikaapat po ng ikaapat na Lunes, no, ng July, which is darating po na July 28 yung SONA ngayong taon na ito ni President Bongbong Marcos. So dito basically mamalalaman mo ano daw kasi lalagay mo ng daw kasi marami ng mga sinasabi, di mo alam kung nagkatotoo ba, ano daw yung mga nagawa sa nakalipas na taon at ano yung mga gagawin pa sa susunod na taon naman. So basically pwedeng ma-assess dito ng ating mga kababayan, saglit lang, parang di namin naramdaman yan parang di naman totoo yan which is ang example doon yung una niyang ipinagmalaki na 5,500 na flood control project na sinubukan agad yung kanya mga pinagsasabi nalaman na walang control project, meron lang flood. Wala yung buong salitang flood control project, meron lang baha. Maraming nakakasaksi niyan, no? Blood lang. Walang control. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng naging talakayan na yan, itong si Sir Admar at itong si Sir Jason siya, mangyaring magtungo lamang ho kayo dito sa Makialam, DZAR, Makialam. Yan ho ang programa nitong si Sir Admar diyan sa DZAR Manila 1026. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Mabuhay itong dalawang Ginoo na to. Mga iniidolo natin. Palakpakan natin.